Tila nananatiling nakaharap sa blank wall ang investigasyon sa pagpatay kay 3 de Mayo Barangay Captain Oscar Dudong Bucol Jr. ng 3 de Mayo Digos City ayon sa Special Investigation Task Group o SITG na nangangasiwa sa kaso. Inihayag ni SITG spokesperson Police Lieutenant Colonel Venus Ortoyo na wala pa silang natutukoy na person of interest sa krimen taliwas sa unang lumabas na impormasyon na 3 ang kinukonsidera na person of interest. Dagdag niya, hindi pa kumpleto ang pag-review ng iba't ibang CCTV footage at nagpapatuloy ang cross-checking upang matukoy ang posibleng mga lead. Anya, hindi sila maglalabas ng pangalan o suspetsa hanggat hindi solidong magkakaugnay ang mga ebidensya. Wala ring opisyal na impormasyon na ang pulang Toyota Innova na lumutang sa mga usapan online ay nasa kustodiya na ng Philippine Army. Binigyang diin din niya na lahat ng miyembro ng Digos City Police Station ay nagnegatibo sa paraffin test, kabilang ang dating hepe ng istasyon na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong na unang inilipat sa ibang assignment habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinalit naman sa kanya sa pwesto si Police Lieutenant Colonel Norman Iparagere. Ayon kay Ortoyo, nakikipag-ugnayan sila sa pamilya Bucol na patuloy umanong nagbibigay ng impormasyon para mapabilis ang takbo ng investigasyon. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula ng barilin si Kapitan Bucol habang naka-Facebook Live sa harap ng kanilang bahay noong November 25 ng taong kasalukuyan. Patuloy ang SITG sa pagtitipon ng ebidensya upang matukoy ang responsable at maihatid ang hustisya sa pamilya ng biktima. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.